Magandang umaga po sa inyong lahat, mga bayan ng iba at sa lahat po ng aming mga kababayan sa ibang panig ng lalawigan at ng Pilipinas at ng buong mundo. Ako po ang inyong lingkod, si Kuya Noli Basul, para sa Kapihan sa Sanggunian. Siyempre, kasama ho natin ang mga makukulit na katropa natin Sanggunian. Magandang umaga sa iyo, Kapinalig Reydag Villamin. Good morning po sa ating lahat. Isang maulan na naman na umaga, Sek, sa ating mga kababayan dito sa Bayan ng Iba. Muli, samahan niyo po kami sa isang oras ng talakayan at kwentuhan dito sa Kapihan sa Sangguniang Bayan. Ito po ang inyong lingkod, SB Reydag Villamin. Ayan. Good morning po. Ayun, nakawala na yung yung ating laging hinahanap. Ang ating kapinalig. May operasyon. Mukhang libre muna siya ngayon. Magandang umaga sa iyo, kapinalig AJ. Ay magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga kababayan at welcome po muli sa ating programang Kapihan sa Sanggunian. Shoutout ko lang, Sek. Kaya nakapunta ako ngayon, shoutout po kay tatay ko. Siya muna nag-alaga. Oo nga. Kasama ko yan si Papa mo, naalala ko lang, 1998 kami ay may Balitaktakan, programang Sek. Balitaktakan. Oho. No? Ano Tapos muna, after yayo mo that, siya. Yayo mo. yung ating panauhin na mamaya ipakikilala ho natin. Opo, magandang umaga sa inyong lahat. Bagamat medyo masungit ang panahon, no? Patuloy ang serbisyo ng Bayan ng Iba. Siyempre sa pamumuno ng ating Mayor Irene Maniquis Binan at ang ating Vice Mayor Joan Ballesteros. At siyempre yung lahat ng miyembro ng 13 Sanggunian, no? Mamaya na siguro natin sila banggitin kasi may pag-uusapan ho tayo. Pero before that, no, sa araw na ito, mga kaibigan, ay kapistahan po ni Santa Monica, no? Ito ngayong pagkakataon na first time na magkasunod yung piyesta, kapistahan po ni Santa Monica ng Botolan. At bukas naman ay kapistahan ng ating mahal na patron, Ama San Agustin, at kapistahan din ng Barangay San Agustin. Yun, happy Ayan. fiesta po sa Barangay San Agustin. Lagi talaga natatapat pag Agosto, ano ha? Ayan. At syempre dahil na sa kagaya po ng inyong napapanood at napakikinggan, mga kaibigan, masaya ho ang ating talakayan ngayon at balitaan natin yan dahil napakarami ho natin, napakaraming lima. No? Ang ating panauhin ngayon, ang sukin na rin ho natin ito, nais natin pakilala ang napakasipag ho at parang wala yatang kapaguran, no? Dahil yung kanyang opisina po ay talaga namang hindi dapat titigil sa pagsiservisyo sa bayan. Ang tinutukoy ko po ang MENRO, no? Ang Municipal Environment and Natural Resources Office po. Kasama ho natin ang officer in charge. Welcome to the program, Sir Yves Acle. Maraming salamat po sa napakainit at napakagandang introduction lagi. Isek, hindi ka sumasablay talaga sa tuwing Pakainit, tuwing- baka malamig ha? Opo, kahit napakalamig. Isang makakaligasang umaga po sa ating lahat. Ay sana po mag-ingat-ingat po tayo ngayong maulan. Kanina po napakalakas, Sek, ng ulan, alas 6. Yun po ang gumising, yun ang naging alarm ng lahat eh. Yung biglang hangin at saka ulan, ano? Oo. Ayun po, maraming salamat po ulit sa pag-imbita dito at magandang umaga po. Ayun, nakala nga natin walang pasok no? Kasi biglang umulan Pero may pasok po mga kababayan ha. May pasok ko sa lahat ng antas dito sa ating bayan. At pakilala na natin, syempre, yung ating panauhin ngayon dati nating kasamahan, no? Sa Sanggunian. Pakilala mo na, Kapinalig Reydag. Ito talaga. Iniidolo ko to. Talagang pag may kailangan akong malaman patungkol sa legislatura, dito ako nagtatanong. Oo. Ang ating dating majority floor leader ng Sangguniang Bayan. I think, hindi ko alam specific kung anong number ng sanggunian siya eh. Basta yung 12 sanggunian, kasama siya ng 12 sanggunian. 12, 11, 10. Ayun. 10, 11, tsaka 12. Tatlong Sanggunian. Ang iniidolo ho natin, walang iba po ang ano ba yan? Special Assistant to the Office of the Mayor. Walang iba po ating kasamaan, former SB member, Gani Yap. Yan. Magandang umaga. Thank you, SB Redag. It's nice to be home. You're always home. Matagal na time din na kaming dalawa ni Kuya Noli magkasama dito sa programa that was every Saturday nung Yes araw. po, yes po. Time pa ni Mayor Randy. Matagal-tagal na yung black time natin sa radyo natin eh. I think kung mga 8 taon, Yes 10 po, taon yes po. meron na.
Tagal. So, all those time kami ni Nolia magkasama sa programa. At malungkot kami doon dahil halos dalawa lang kami. Sa atin ang tawag is kapihan sa Oo. 13 Sanggunian. Doon naman ay Bangon Iba, Bagong Iba. Bagong Iba. Ang daming programa namin, Bagong Iba, Bangon Iba, hanggang sa yung huli talaga yung Iba Maabig Ka. Iba Ayan. Maabig Ka. So bali tatlong Tatlong stages. May Ayun. tatlong evolution baga. Yes, so kaya ngayon talagang kinulit ko si Kuya Gani kasi ang tawagan namin, no, na at least samahan tayo rito kasi may mga issue na minsan tinatalakay natin pero parang bitin, di ba? Lalo na yung mga natalakay natin ng mga nakaraang panahon doon sa isang pinapangarap nating mga programa, Yes. lalo yung waste to energy Yes. at saka yung cityhood natin. Yung cityhood natin. Kaya kinulit natin sila kasi itong dalawa nating panauhin ngayon ay talagang sila yung parang resource person natin. Kumbaga sa doon sa impeachment trial, sila po yung eksperto sabi ni Gina Acosta. No? Mga expert witness. Oo. Pero hindi gumagamit ng alias Walang alias Walang alias na ginagamit. Okay. Ano muna natin? Tanungin muna natin ang ating Menro kasi siya yung nakababad sa basura. Nakababad ba? Kumusta naman yung sitwasyon ng solid waste dito sa ating bayan? Ayan po. So, nung nakaraan po na pag-uusap natin, Sek, patungkol po sa pagbago ng schedule, pagbago po ng collection scheme, from house to house pick up, naging collection point po siya. So, ayan. Naging dry run po itong buong July, and up to this date po, meron pa pong mga areas na kailangan dagdagan ng pick-up point, and meron din mga areas na kailangang alisin. Gawa po nung mga areas na vacant lots. Okay. For example po yung dito sa tapat ng Zameco. Ilang linggo din po naming inobserve yan. Talagang dapat every Wednesday lang ang tapon ng basura dyan at yung mga residents lang around dun sa area na yun ang maglalagay. Kaso, Dirita, Dirita. opo, dirita po. Kaso po, ang nangyayari, may mga reports na mga nakasasakyan, Lunes, Martes, buong linggo po naglalagay ng basura doon. Hanggang sa nag-decide na lang po, kasama po ang Barangay Council ng Zone 1, naalisin na lang at ilipat. So ayun po, iniloob na po namin yung pick-up point doon sa Barangay Road. Hindi na po siya under ng Govic Highway. Para hindi masyadong nakikita Yes at po. napakasamang tingnan. Opo. So yun yung sinasabi natin impact nung pagbabago natin na tayo ay nag-transition na Opo. from pick up na halos house to house Opo. to a designated pick up points. So Yes po. sa buong iba, ilan na lang yung designated pick up points natin? Sa house-to-house pick-up, Sek, yun na lang po ang konti. Mm. Ang natitira na lang po ay Palanginan. Palanginan na lang. Yes po, Maraming Palanginan pick up na lang points po. yan. Hindi po, house-to-house po. House-to-house. Halos So, lahat po, pick-up point na. Okay. Palanginan na lang po. Bakit yung Palanginan house to house pa rin? Pinag-aaralan pa po namin yung kasi ang hirap po Ang dami. mag-pick up point sa Oh. National Highway. Yung stretch po from CSI to hanggang dun sa Bulwagan, napakahirap po lagyan ng pick up point, lalo na't busy po yung yung road. Hindi naman po pwede mag-pick up point sa tapat ng PRMMH. Sa Doon may, po sa may Victory Liner. Opo, sa Victory Liner. Ganun po yung mga issues. Kaya po, pansamantala, in-stay po namin siya na House to house to house. Opo, Para para kang- although scattered po yung mga basura, at least hindi po siya eyesore during collection. Okay. Isang pasadahan na lang. Yes po, papasadahan na lang In po siya. terms of volume ng basurang kinukolekta, mayroon bang pagbabago? Kung dati-rati sa house to house ay ilang tonelada ang inaano, ngayon bumababa siya o mas dumami pa? Napansin po namin, nagfa-fluctuate po siya. Mhm. Hindi po stable yung collection. Nung January 2026, nasa 28 tons. Ay, laki doon. Opo, Ang dami. 28 tons per day po tayo. 28,000 kilos yun, ano? Yes po. Mhm. Kasama na po lahat doon Mm. biodegradable, Mm. yung mga na-produce po sa Okay. bahay, Mhm. gulay. Nung January yan. January po Oo. ito. Pero ang pinaka-peak po, itong June.
Mhm. Yan po ang pinakamataas as of now. Nasa 31 tons po siya Ako, ang per pinaka- day. Bakit mas mataas ng tube? Dahil sa... Marami nagbakasyon siguro. parang ganun po eh. Opo. Sa Mhm. tourist. Mhm. Tourist, sa schools, and Pasokan. most likely po yung mga basura na na-generate na lalo na yung mga ganyang bigla pong pagtaas Mhm. na nag-i-spike siya biglang tumataas nga po. Okay. Mhm. Galing po sa mga dayuhan. So napapadaan. ibig sabihin nung tag-ulan mas maraming turista dito sa Ewan ko atin. nga po, Pero may, baliktad. may specific ba na lugar kung saan marami tayong nakukuha basura? Mas tumataas? Actually po sa mga fast food chains. Doon Mm. talaga. Po. Dahil mas dumami. Dumami. Yes po. Mas Opo. dumami ngayon. Dumadami So, po. Commercial so isang establishment. Yes po, factors mga doon, commercial. yung mga pagdami ng mga service industries na tinatawag, producer yan ng ng mga solid waste Ah. Ngayon, yung hinahakot ba natin ay lahat ng uri ng basura? Ay, hindi po. O ano yung mga hinahakot lang natin? Ganun pa rin po sa dati, Sek. Mhm. Sa mga zona, hinahakutan po natin sila ng Nabubulok. biodegradable at Mm. saka residual waste. Okay. Para po, kasi in Yung consideration po dun biodegradable, sa... ito yung nabubulok. Yes ha? po. Okay. In consideration po doon sa kakulangan po nila ng espasyo sa Para sa- pagbabackyard composting. Okay. And sa the rest po, Mm-mm. ng 8 Eight barangays. 8 barangays po, no? Mm. Residual waste lang po. Ang kinukuha natin. Yes po. So na lamang yung kasama yung yung mga recyclable, yung hindi nabubulok. Yung mga recyclables naman po, ini-encourage namin silang mag-recycle. Mm. And then, nandyan naman po yung isang programa ni Madam Irene, Mm. yung Tambayan, para Mm. po suportahan po yung waste diversion. Mm. Kung nakakapag-waste segregation na po sila, syempre ilapit po natin sa kanila ang waste diversion program. Kasi po, masegregate nga nila, ano namang gagawin nila dun sa Okay. Yung iba po, ito po na na interview ko po yung iba nahihiya po silang pumunta ng junk shop, Sek, na yung iba naman para nahahassle. ipagbili Yes Oo. po. So ang binabanggit nyo Sir Ives, para lang sa kaalaman ng ating mga nakikinanonood, yung sinasabi mong dami ng basura na ating hinahakot ay hiwalay pa dyan yung recyclable. Yes po. Ang pinag-uusapan nating umaabot ng 31 tons, no? Ay ang residual at saka Hindi po, kabuuan na po Kabuuan na yan, Sek. yun. Yung 4 po. Oh, Ang pinakamarami po dyan is yung biodegradable. yung hindi nabubulok. Yes po, biodegradable. Susunod po ang recyclable waste. Pangatlo po ang residual. At ang pinakakunti po yung special waste natin. Katulad po ng mga household light bulbs, mga ganyan. So po, hindi siya fluorescent. residual yan, ano? Yes po, hindi po special waste. Pero po although siya. walang pakinabang yan. Opo, wala Oo. din po siya. Pero binabanggit mo kanina, yung mga recyclable ay hindi nyo na kinukuha yan, di ba? Sa Opo. mga barangay. Saan anong ginagawa ng mga households natin para paano nila dinidispose yan? Pag nilalabas po nila, sinasama nila yung recyclables, Mm. meron pong mga mobile junk shops na umiikot. Okay. Although So, wala pa po tayong good to know, no? Opo, Oo. although wala pa po tayong formal na partnership with the junk shops, Mm. inaalaw lang po natin sila for the sake na mabawasan din po yung volume ng basura while during collection po Okay. para makaiwas na rin po sa yung sa bulk. Mm. Yung recyclables po kasi yung pinaka-bulky. Mm. Ang laki po ng nakukonsume niyang space. Kasi yung mga plastic lang, Yes yung po. mga bote, di ba? Imaginein po ninyo napakagaang na 10 Oh. liters na Wilkins pero ganyan siya kalaki. Oo. Compare po sa napakaliit Pero yung na bigat kanya po. niya, maliit lang. Napakagaang, Oo. opo. Kung i-ratio natin, gaano kabigat yung mga recyclable? Doon sa 30 tons na sinasabi mo. Ang recyclable po, estimate lang nasa 8 tons. So talagang Yes po, nasa 8 tons siya. po. Opo. Marami lang talaga, bulky Yes lang po, talaga. Ang bulky lang po niya. Okay. So as we speak, habang tayo nag-uusap, ano ang average nating dami ng basura? Average Oh. po. 31 tons per 31 day. na. Nang Apo. nag-usap tayo, sabi mo 18 to 20 lang. Ngayon, biglang 31 na Naging ako. 31 na po tayo. Alam mo, nung 1992, 2 tonelada lang, kuya. Yung natin. So, ayan. Tatawid tayo ngayon, Kuya Gani. No? Napakadami pala nating basurang na-produce ngayon. Ngayon, isa sa mga panukalan ng sanggunian na palagay ko ay malaki ang kinalaman ninyo ay isinama sa susunod na
Budget. programa natin, project natin na sa annual investment ng 2027 ay yung pakikipag-partner natin sa mga Private sector. interested providers na magkaroon tayo ng waste to energy. Mm-mm. Yan. Bakit itong naisipan natin, Kuya Gani? Itong ano na to? Dahil syempre, Bago ako punta dyan, sige po. Noli, Oo. nabanggit lang kasi ni Invest kanina na sa Palanginan, the Ha? reason bakit walang collecting point Mm. is because national highway. Oo. Hindi maganda. Karamihan nasa Mm. national Basura highway. dyan. Mm. I think and I believe na isang dapat na proyekto dapat pag-aralan ng Menro Mm. is that may mga garbage collection trucks talaga, Mm. ano ha? And merong mga garbage bins na tinatawag para siyang open top na containers. Ito yung sea mga container. sa Yeah, layman's Parang term. mga dumpsters. Oo, dumpster. dumpster. Tapos sasalukin na lang yung buong yun. Mm. Solve yung problema mo dyan. Mm. The reason bakit nabanggit ko yan ngayon is because a few years back, kakasama kami nila Mayora sa Italy, sa Rome. Ganon ang style nila. Mm. Tapos, yung top lang noon, may parang tarp para Yun lang Oo, ang yun, ano. para nakatakip pa rin siya. Mm. Tapon ka lang doon nung plastic bag mo na may May basura. waste. Tapos babalik mo lang yung tarp. Mm. Ngayon, pag inangat na yan, syempre, tarp lang yun eh. Tarpaulin lang yun. Bubukas lang yun. Tapon doon. sa Tapon loob. na. So, mayroon pa. Kita It's, mo naman talaga May expenses na involved dyan. Pero it's the best way para masolusyonan yan. And I think it's a better way. Malaki-laki nga lang ang initial capital investment. Habang wala pa tayo doon sa topic natin Now ngayon. going doon sa waste to energy. Oo. Yung elephant in the room. Oh, sino yun? Para dyan. Yung There's an basura siya. elephant in the room para dyan eh. Pagdating ng waste to energy, it's one way lang talaga na masolusyonan ang basura. Hindi naman talaga dyan yung energy ang pinag-uusapan. Yes. Yung basura. Yung basura. Ang pinag-uusapan dyan. Now, the thing is this. From the not olden times, but for quite a while, ang incineration is a standard way ng Dispose. dispose ng basura. As a matter of fact, ang tawag sa mga basura na yung kinukolekta natin is municipal waste. Ang tawag dyan, municipal waste. Dito sa Europe at saka sa US, idinadump lang yan dito sa incineration area. Dump lang sa heap. Basta, Tapos meron lang sila na mga payloaders na nagpupush. Yun ang nagraram dun sa mouth ng incinerator. okay. The thing is this, madaling magsunog. Ang problema mo, yung effluence niya. Yes. Yung mga tumataas. Now, the other thing is, mahal ang equipment. The other thing is, mahal ang gas. Dahil hindi naman masusunog ang basura Kung walang gas. na walang incendiary material doon sa loob, which is yung gas. Normally, ang municipal waste are being burned up to a maximum ng 1,100 degrees centigrade. Yan ang pagsunog dyan. 1,100 degrees centigrade. Ngayon, noong last week, I think it was Friday, ako, si Mayora, si Admin, magkakasama kami nasa Angeles. Ang kausap namin, EMB. Environmental Management Bureau. Ng DNR. Ng DNR, ng regional office ng DNR. EMB, kausap namin a few persons na interested para pasukin yan. Opo. And then, nag-uusap-usap. And doon sa presentation nila, sabi ko nga, hindi problema yung pagsunog eh. Ang problema, ang pinag-uusapan and what EMB is most interested in at saka nasa batas, yung Clean Air Act, hindi bawal magsunog per se. Ang bawal yung emission mo. Pero
merong pa niyan merong mga aparatos na ikinakabit yan para sa effluent. Oo. Ang tawag dyan is scrubbers. Scrubbers. Oo. Scrubbers, dalawang scrubber. Isang wet scrubber at saka isang dry scrubber. Pag dry scrubber ka, ito yung katulad ng sa Masinloc na coal plant. May fly ash. Yes. Dyan. Yes. Kinukuha Yung resid- yan, and sinasama nila sa semento. Semento. Ingredients sa semento. Ang mabigat na parte, pag ang scrubber mo is wet scrubber. Pero wet scrubber naman is ginagamit lang pag toxic waste ang Yung- iyong biniburn. Oh. Hospital waste, Yung mga residual na. toxic waste yan. And pagka toxic waste ka kasi, ang minimum burning temperature mo is 1,200 degrees. Mas mataas. Mas mataas. So, ang sabi ko doon sa conference na yon is that we would like to see na mataas yung burning capacity ng incinerator na ilalagay. Gagamitin. Kasi for all intents and purposes, hindi kaya ng iba na mag-produce ng so much na basura para mo sustain yung operation Nung equipment na gagamitin. na gagamitin. Otherwise, walang return of investment para sa kanila. That said, tatanggap ang iba ng basura galing sa ibang mga bayan. Dito itatapon doon sa lugar na yon. And dyan, hindi natin makokontrol kung merong hospital waste o toxic waste na kasama dun sa basura. So that, from the very start, kung matuloy itong proyektong to, ang ating terms of reference would be yung burning temperature nung burning chamber nila. Okay. Now, pag hospital waste, wet scrubber ang ginagamit. Pag wet scrubber, meron kang sludge. Panibagong problema na naman yung pagtatapon ng sludge. Hindi katulad nitong fly ash is pinapakinabangan yan. Yes. May ano yan. May purpose. Income yan para sa kung saan man, sa probinsya or sa bayan. Iyan ang sitwasyon dyan. Now, scrubbers, yung tinatawag lang scrubbers is at 1,000 degrees na lang sabihin mo, accumulated pa yung heat noong usok niya. Puno yan ng solid particles. Puno yan ng ash. Puno yan ng dust. Ang ginagawa ng scrubbers, pinapababa niya ang temperature para bumigat ulit itong mga ito. At yun ang nalalaglag. So, parang condenser siya. Na yung parang pag gumawa ka ng alak, di ba? Yung steam, tapos ilalagay mo sa condenser, pabababain niyang temperature, magfo-form ulit siya To liquid. ng liquid. Ganun din dito naman. Ayun ang sitwasyon dyan. So doon sa sinasabi niyong kailangan natin masustain yung capacity ng burning temperature, kuya, mga gaano kadami ang dapat laging Hindi. nandiyan dyan? Ang kuwan kasi, if you remember, Kuya Noli, there was a time on the 11th Sanggunian, meron na nagpunta dito na nagpo-propose niyan. Kaya lang, ang minimum requirement nila to make the operation viable is 1,000 tons ng garbage a day. O So di- obviously hindi po pwede. 9,000 lang ang ating kuwan noon. Oo, 9,000 lang ating generate. na-produce. Oo. So ang gusto nila mangyari, then ang munisipyo will have to pay for the difference. So obviously hindi ubra. Yes. Hindi ubra. Lulugi tayo. Malulugi ang ano. Tao doon, hindi man lang nag-break even. That's masyadong mabigat na yung parting yan. So kaya hindi natuloy yun. Anyway, dito, itong waste to energy is basically, sabi ko nga, basura ang sinusolusyonan natin. Kaya lang sa init niyan, nung furnace niya, yung lahat niyan ng temperatura, it's a waste. Sayang kung hindi mo Yes, pakikinabangan ng init. So ang waste to energy, dinudugtungan lang ng boiler. Mag-generate doon. Sa init niyan,
Pagpapakuluin niya yung tubig sa loob ng boiler, mag-create siya ng steam, yun ang nagda-drive sa turbina. For the energy to produce energy. Parang yung sa barko. Yung Yes, sa yes, engine. yes. Ganun yan. Okay. Mm. So yun yung binabanggit mo kanina na pag-uusap nyo sa AMB, mukhang hindi yun ang technology na bagay sa atin. Hindi, kasi obviously, ang mangyayari kasi dyan, no matter kung sino ang magtatayo, ang first order of business is sa EMB sila para humingi ng pilot permit. Para mag-conduct ng studies, mag-conduct ng kung ano-ano. So that it was just our way, the LGU's way of telling the EMB na ito yung ni-expect namin dito. Para hindi kayo magbigay ng ECC on the basis na Ito lang. ito lang, ganito lang kababa ang threshold. Ayun. At least may idea na sila once na may nag-apply sa kanila. Ito na yung standard namin na Na gusto namin. na gusto ng So in the market, mayroon naman ng mga providers ng ganito, kuya, no? May mga providers. So we're looking for partners, at may mga kausap na nga ang ating LGU batay dito sa binabanggit ni Kuya Gani. Parang napakasarap makinig kay Kuya Gani, parang eksperto talaga siya. And, sa generation kasi is may hands-on experience ako. Ayun. Nung Kasi time yung mga- na nasa Saudi Arabia ako, Oo. yung department Oo. namin, yung division namin, part noon is kasama ang solid waste. Ayun. So talagang, kasi So, kung hindi mo consideration pakikinggan talaga yung mga terms na ginagamit ni Kuya Gani, kailangan mo pang i-process sa isip mo. Ano ba yung binabanggit sa mga gano'n, di ba? Sa ating mga nakikinig, ibig sabihin, lalong pinag-uusapan yung temperature, gaano ba kainit yan? Parang yung sa mga crematorium, gaano ba kainit yan? Mas mainit yun. Oo. So mas mainit pa yun. Ay, sige po. So habang pasarap ang usapan natin, no? Break muna tayo ng short break po at ipapasok naman natin ngayon ang balita ng Kapihan sa Sanggunian. Narito po ang ating newscaster Aljon Aldel Medina. Muli po, magandang umaga mga kapinalig na Ibanyan. Narito muli ang ating segment para sa umagang ito, ang Balitaan sa Sanggunian. Kaya't halina't makinig at makiusisa sa mga nagbabagang balita. Lalawigan ng Zambales, nasa state of calamity na. San Antonio, Zambales, binulabog ng banta ng school shooting. Bagong patakaran sa etika at paggamit ng social media ng mga kawani ng LGU IBA, iniutas ng pamahalaang lokal ng IBA. At Katedral ng IBA, puspusan na ang paghahanda para sa nalalapit na kapistahan ni San Agustin bukas. Para sa mga detalye, ito na po ang ating balitang lokal. Inilagay na sa state of calamity ang buong probinsya ng Zambales matapos itong ideklara ng Sangguniang Panlalawigan ng Zambales noong nakaraang Miyerkules, Agosto 19 dahil sa malawakang pinsalang iniwan ng pinalakas ng habagat bunsod ng mga bagyong Luis at Maymay. Ayon sa PDRRMC Resolution Number 02 Series of 2026, pinagtibay ng mga lubukal sa kanilang special session noong Agosto 18, maraming mga infrastruktura, partikular na sa mga lugar malapit sa dalampasigan at mga daluyan ng tubig, pati mga pananim na agrikultural ang nagtamo ng matinding pinsala na tinatayang aabot sa kulang-kulang 500 milyong piso ang halaga. Dahil sa naturang resolusyon, magagamit ng pamahalaan ng Provincial Quick Response Fund o QRF upang makatulong sa relief operations, response and rehabilitation efforts sa mga lubos na apektado ng nasabing sakuna. Patuloy din namang pinapayuhan ng mga residente na manatiling alerto at agarang sumunod sa mga kinaukulan, lalo tigit sa mga lugar na higit na nakaranas ng pinsala. Samantala, isang nakakabahalang balita lamang po, binulabog ng banta na school shooting ang bayan ng San Antonio, Zambales nito lang Lunes, Agosto 24. Ayon sa isang Facebook post ng isang JZ Rogelio na nagpakilalang whistleblower, bandang alas 8:47 ng umaga noong araw ding iyon, may nakatakda raw na isagawang pamamaril o mass shooting sa mga paaralan sa buong bayan ng San Antonio. Agad namang sinuspindi ni Mayor Arvin Antipolo
ang mga klase sa lahat ng antas sa nasabing bayan upang tiyakin ang kaligtasan ng mga mag-aaral at mga guro. Sa nilabas na opisyal na pahayag ng Zambales Police Provincial Office, ang post umano ay nagdulot ng pangamba at takot sa mga residente na sa nasabing bayan. Nagdagdag na ng mga kapulisan sa nasabing lugar para sa patuloy na pagpapatrolya upang mapanatili ang kaayusan laban sa bantang iyon. Minungkahi rin ng Zambales Provincial Police Headquarters ang lahat na manatiling kalmado at iulat ang anumang kahinahinalang mga kilos o aktibidad ng mga nagnanais maghasik ng kaguluhan. Samantala naman po, dako naman po tayo dito sa ating bayan ng Iba. Nagpalabas ang lokal na pamahalaan ng Iba ng bagong kautusan na nagtatakda ng mga pamantayan sa etika, paggamit ng social media at proseso ng pagdidisiplina sa mga opisyal at kawani ng munisipyo. Sa bisa ng Executive Order No. 62 Series of 2026, saklaw ang lahat ng elective at appointive officials, permanent at casual employees, gayon din ang job, order at contract of service workers sa pamantayan ng paggamit ng social media na hindi makasisira ng imahe ng lokal na pamahalaan. Layunin nitong mapanatili ang integridad ng serbisyo publiko, lalo na sa paggamit ng social media. Ipinagbabawal na ang pagpapakalat ng fake news at maling impormasyon, cyberbullying, harassment, at pagbabahagi ng kumpidensyal na mga dokumento o datos ng pamahalaan ayon sa Data Privacy Act of 2012. Ang mga lalabag ay maaaring maharap sa Administrative Disciplinary Proceedings alinsunod sa 2025 Rules on Administrative Cases in the Civil Service o RACCS. Samantala naman po, isang magandang balita naman po dito rin po sa ating bayan ng Iba. Puspusan na ang mga huling paghahanda ng Simbahang Katolika at ng lokal na pamahalaan ng Iba para sa kapistahan ng ating santong patron sa San Agustin bukas, Agosto 28, sa kabila ng mga pagbuhos na malalakas na ulan nitong mga nakalipas na mga araw. Sa huling anunsyo ng simbahang lokal, ngayong araw ang ika-9 huling araw ng nobenaryo alay kay San Agustin. Samantalang ngayon ding hapon, isasagawa ang pagsasalubong ng mga imahe ni San Agustin at Santa Monica, patrona ng bayan ng Botolan, sa tapat na St. Joseph Catholic Chapel sa Barangay Palanginan. Kaya tinaasahan ang pagbigat ng trapiko sa nasabing lugar. Ayon sa mga kwento, naging tradisyon na ang pagdalaw ng imahe ni Santa Monica mula sa bayan ng Botolan tuwing sasapit ang bisperas ng kapistahan ni San Agustin bilang pakikiisa ng simbahang lokal ng Botolan. Lalo tigit si Santa Monica ang ina ni San Agustin. Panawagan naman po sa mga mananampalataya at deboto ni San Agustin na gawing malinis, makabuluhan at maayos ang gaganaping pagdiriwang ng nasabing kapistahan. Muli, isang maligayang kapistahan po kay Ama San Agustin dito sa bayan ng Iba. Mga kapinalig sa balitaan, ito inyo lamang pong napakinggan ng mga nagbabagang balitang hatid namin sa inyo live dito sa ating programang Kaapihan sa Sanggunian over Iba Maabig Ka. Sa ngalan po ni Secretary Noli Basul, ako po ang inyong kapinalig na iba niyan sa balitaan, Aljun Dale Almedina, sumasahing papawid mula po dito sa ating Iba Municipal Hall at sa radyo natin 105.7 FM. Magbabalik po ang ating programa makalipas ang ilang mga paalaala. Mabuhay, Ibanyans! Narito na ang iba pang detalye kaugnay sa ating plastic diversion program. Ang araw ng magiging palitan ay tuwing Huwebes lamang at mayroong nakalaang oras lamang bawat barangay. Sa araw at oras na ito, maaring magdala ng mga ipapapalit na plastics. Ang mga maipapapalit ay may kaakibat na credit points. At ang mga credit points na ito ay maaaring magamit sa pagbili ng mga goods. Narito ang mga kaakibat na puntos sa bawat kilo ng plastic na maipapapalit. Plastic bottles, clear at colored, 10 points per kilogram. Ang ating mga cup and rings ay 50 points per kilogram. Para naman sa mga plastic bag, ang sando bag at sachet ay 100 points per kilogram. Para naman sa mga plastic containers, ang clear ay 10 points per kilogram. Ang colored naman ay 5 points per kilogram.
Para naman sa mga plastic utensils tulad ng spoon, fork, at knife ay 10 points per kilogram. Tandaan, ang minimum na kilo na maaaring maipapalit ay 3 kilograms. Ang kilong mas mababa rito ay hindi pa maaaring magamit. Kaya ngayon pa lamang, magsimula na tayong mag-ipon, Ibanyans. Dahil tandaan, Tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Mabuhay, Ibanyans! Ngayon ay ipapakita na namin ang magiging sistema ng palitan ng ating incentive program. Sa bawat barangay ay magkakaroon ng designated area kung saan maaaring dalhin ang mga naipong plastik. Ipatatala sa ating record desk ang pangalan, uri, at dami ng plastik na inyong dadalhin. Ito ay upang mamonitor ang inyong mga naiipon at nagamit na credit points. Magbibigay din tayo ng stub na magsisilbi ninyong kopya. Paalala, 3 kilo ang minimum na pwedeng ipapalit. Matapos magpatala, maaari nang magpapalit ng goods ayon sa kaakibat na puntos nito. Maaari rin namang hindi ito gamitin at ipunin pansamantala. O di ba? Walang kahirap-hirap. Kaya tara na, tambayan na. Sama-sama tayo para sa malinis na bayan at kalikasan. Ayan, nagbabalik po mga kaibigan ng ating kapihan sa Sanggunian. Napakasayo ng ating at napaka-lively po ng ating discussion. So, shout out doon sa mga nagko-comment po sa ating lahat. Talagang ibig sabihin niya yung ating ilan bang viewers natin? Nasa 140,000 ba? At sa lahat ng mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan, no? Napakarami yung nagdiriwan ng kanilang kaarawan. Ngayong Agosto, napakarami talagang may birthday, ano? No? Kaya nga Agustinian ang ating yatang Kuya Gani sa Saint ka rin ano po? Oh, yan. No? Anong batch anong year na ho pa kayo dyan? 72. Uy, hindi na natin alamin kung Unang- ang edad na ngayon. Graduate kami dyan na from kinder hanggang high school. Oh. Fellow Agustinian ko yan si Tito Oo Gani. nga, Ako oo. batch 2008. Oo, pati yung aking anak na kaklase mo ano. Agustinian. Agustinian, ayan. So, ang pinag-uusapan pa rin ho namin, welcome po ulit sa ating palatuntunan. Kasama pa rin ho natin ang ating mga katropa sa 13 Sanggunian, Kapinalig Raydag Villamin, Kapinalig, no? Allergan Falurin. Of course, ang ating dalawang panuwin, si Ives, at saka, of course, yung pinakamay edad lang naman dito sa atin, pero pinakabatang tingnan. No? Si Kuya Ganiap. Kuya, itong pinag-uusapan nating programa ng LGF-IBA na isinusulong ho natin. Siyempre, ang sinasabi ni Eves kanina, isa lamang pamamaraan ito. Tarang hindi naman talagang layunin mawala yung basura, di ba? Kundi ito ay mabawasan o kaya magkaroon ng recovery o mapakinabangan yung basura into something na magbe-benefit yung bayan ng iba. Siyempre, ang inaasahan dito, mababawasan din yung gastos ng ating bayan sa solid waste management. Hindi biro yatang ginagastos dito. Ulitin nga ulit natin, ulo na itanong ko na sa iyo yan, ng mga nakaraan nating pagkakataon. Magkano ba ang nagagastos ng bayan ng iba? Lahat-lahat para lamang dito sa programa natin sa solid waste management sa isang taon. Sa isang taon po, Hmm. umaabot din po tayo ng 2 to 3 million. Ay, Kasama na po lahat doon. napakarami, no? Kuya, pagdating dyan sa gastos, Mm. bigyan ko lang ng konteksto. Mm-mm. Put some context into it. Ano, Yes po. Nung 9 Sanggunian, we started planning na
i-close yung ating open dump site Mm. sa Bangang Talinga. Open dump site pa, hindi pa controlled dump site yun. Open yan. dump site. Ah, Na pinagbabawal talaga yun. Binabawalan na Okay. tayo. Talagang meron na tayong kung ano-anong natatanggap na notices galing sa EMB. Opo. As a matter of fact, nung mga panahon yun, si Ives is nandun pa. Parte siya na nagbibigay ng Oo. notices sa Oo. atin. Oo. Now, anyway, Kasama siya sa nagpapasara sa atin, no? Nabigyan ako niyan. Nabigyan ako ng notice niyan. Best sa palaminan. Ngayon kakampi na natin. now Oo. at that time, plinano natin Opo. na magkaroon na tayo ng engineered sanitary landfill Okay, yes. Oo. dito sa May Ulpoy. Mm. Ang projections natin dyan Mm. is 15 years natin pakikinabangan. Because Mm. ang basihan natin is yung volume at Mm. yung weight ng basura na nakukolekta natin. Pinoproduce na So, natin. the minute nag-start tayo ng segregation policy, Mm. na residual waste lang ang ating hinahakot, 15 years yan. Mm. Kuya Noli, puno na. Mm. That's only about 8 years. It was cut in half. Mm. And hindi biro ang ginastos natin sa pagtatayo niyan. Mm. Gumastos tayo dyan ng 50 million Mm. para dyan. So 50 million in 8 years, that's about 12. Mm. Hindi, that's about 8 million a year Mm. na ginagastos natin kung ina-amortize natin siya. Ano ha? Plus yung Yearly operation. yearly operation. Mm. Doon sa yearly operation natin dyan, hindi pa natin kinukompute dyan yung ating pasweldo. Mm. Hindi kasama yan. Okay. Direct operating cost lang yan. Oo. Hindi kasama Hindi pa kasama personnel. yung personnel services yan. Oo. So, ang laki ng ginagastos natin dyan. Now, obligado tayong gastusin yan. Nagkako niyan tumataas ang gastusin natin on a yearly Kasi basis. lumalaki. Dahil ng lumalaki ang Mm. ating Basura. Now, that said, binabalak natin na itong year na to, maglalagay na tayo ng twin landfill facility doon sa Kwan. That's another 30 million ang tinitignan natin. So, binabalak din natin, kuya, may mga plano tayo na magkaroon pa ng... Isa pa? isa Kailangan wala tayong pagtatapunan. Same area din po yan, sir. Same area. Mm. The safest kasi is that area dahil dati na tayong merong ECC para sa Opo. lugar na yan. So, Mm. safe tayo. Now, para makatipid din, kailangan doon lang siya sa lugar na yan. Mm. Para pag clinose natin yung present na Landfill. natin, yung water treatment, yung sludge na leachate na facility processing natin sa mga Doon lang katas-katas, pakikinabangan pa nung bago. Hindi na tayo magtatayo ng bagong ganun. Kaya ang tawag ni Kuya Gani, twin. Connect na lang po. Kakambal. Kakambal. Oo, kakambal. Isa Yung pa. nga lang mas malalim na Yung ang- hukay natin dito. ang hukay natin ngayon. At saka kasi basically kasi dahil hili yun, pababa na yung likod. Mhm. So hindi ganun lalim ang hukay. Yung babang portion lang, itataas natin, papadiran natin yun. Tapos okay. nilalagyan yan ng tinatawag nito HDPE liner Mm. para hindi tatagas. Tapos Yun may yung- mga collecting pipes tayo doon sa baba para doon sa katas niya. Ano yung kuya, yung nabanggit nyo, kasi medyo ngayon ko lang din narinig yan, yung twin na another landfill, ayan ba'y mangyayari next year? Itong year na to. Oh, meron na. Itong year na to, papangutang natin yan. Dahil hindi naman natin pwedeng pabayaan ng bumaho ang bayan ng iba dahil sa basura. Oh, kasi ang sinasabi ni Ives na yung landfill nga natin nung nakaraang public hearing ay baka pag hindi tayo magre-reduce ng generation, no? Ay baka hindi abutin ng ano, tama ba? Itong taon. December, no? December. It is very hard. It's easier said na mag-reduce tayo ng waste generation. Pero no matter what we do, kailangan natin kumain. Yes. Kailangan nating i-accommodate yung mga taong nagpupunta dito because it's what runs the economy. Yung taong na andito, umiikot yan na itong waste na generate is yung logical consequence ng pagdami ng tao dito during daytime. Although na kung mayroon mang mababawas, at least meron. Meron. Kahit paano. So, ang nakikita natin dito, ang short
short-term Solution. natin would be, pagdating ng basura dyan, we have to shred it, we have to compact it para i-bale. At dito sa bagong landfill, ang inilalagay natin, naka-bale na. Para walang yung gatla sa silong na space. Walang spaces po. Talagang Pocket spaces. naka-bale siya para nakasalansan talaga. Yun ang gagawin natin. Okay. So, tawid na tayo doon kasi talagang yun naman ang talagang ruta na gusto nating tahakin. Na yung basura na pinag-uusapan natin ay sabi nga mabawasan, pero kapag itong sinusulong ng ating pamalang lokal na waste to energy, may pag-aaral ba? Kuya muna, may pag-aaral na bang ginawa tayo na kung sakaling magkakaroon tayo ng waste to energy, magkano yung matitipid o ano yung benefits na maaring maibigay nito? Mababawasan ba yung ating ilalaan dyan? Kung sakaling mayroon na itong waste to energy, mayroon na bang ginawang pag-aaral? Pag-aaral Oh yes. Kung magkano matitipid? O baka si Kuya Gani mayroon ng ano? The beauty of the thing is, sabi nga niya, maraming daan papunta sa Roma. Oo. A lot of roads leads to Rome. So, pwede natin gawin yan. As a matter of fact, may mga government agencies na magpapautang sa atin para sa feasibility study. Kaya lang, on the part ng executive, bakit natin gagawin na mangungutang tayo Yes. para pag-aralan yan? Pwede naman tayo na i-open siya para sa PPP, sila ang gumawa ng pag-aaral at titignan na lang natin. Ito ba ang acceptable o itong isang ito? And the mere Yun fact ang na if we will involve ourselves dun sa programa, yung maintenance lang dito napakahirap i-maintain yung mga ganyang That's true. program. Kumbaga, parang kulang pa ang budget natin for the whole year para lang to maintain that kaya maganda na magkaroon tayo ng PPP na partner with the private sector para ma-maintain natin. Mahirap ang pinakamahirap doon yung i-maintain yung program. Yes. Yun nga, pinag-uusapan natin, sabi ni Kuya Gani, ang problema ng bawat pamalang lokal ay laging yung pondo. No? Para to finance development projects, kailangan natin mangutang. Pero mayroon namang batas na kailan ba yun? Tayo ay umatid ng orientation, no? Na maraming mga private partners na maaring tumulong sa atin mag-provide ng ganyang technology. As this stage, Kuya Gani, meron na ba mga preliminary tayong mga kausap? Meron Korean company ito na interesado and they're willing to fund yung paggawa ng study because ang EMB yung ng DENR kumpleto dokumento, kumpleto ang study ang kailangan i-submit sa kanila para sa permitting stages. Hindi tayo ang gagawa niyan para doon sa mga kumpanya. Sila ang gumawa. Hihintayin na lang. Ihintayin na lang natin. Now, the beauty of the thing is, pag meron tayo itong waste to energy, pati ang problema ng langaw-langaw. No, mawawala. masusolusyonan. Yes. Tatapon lang doon. Yes. Susunugin na lang yan. Pati yung carcasses ng yung mga hayop Reject. na namatay, andoon na lahat yan. Wala tayong ang daming nasusolusyonan. Yun ang peripheral benefit nung pagkakaroon nito. Okay. So, habang tayo ay nag-usap-usap siguro yung mga nakikinig at nanonood, ano ba yung waste to energy? Mayroon bang itatayong planta ito o para ma-convert itong waste para maging enerhiya? Ano magiging sistema? O ano magiging sistema ba? Familiar na ba kayo dyan, Kuya? Yeah. Mm. Yung nga, sabi ko sa'yo, susunugin ng basura, yung init na nanggagaling sa pagsunog niyan, Will is- produce puproduce siya ng steam. So may Dahil planta, dadaan may sa- mga planta tayo Oo, tatayo. pero maliit lang. As a matter of fact, ang hinihingi lang nila is mga 3 hektarya na 3 hektaryang lupain. Oo. lupa. Mm. Kasama na dyan yung pagbabaksakan ng basura, yung equipment na andyan. So ang magandang lugar ay malapit sa ano? Or batay pa rin sa pag-aaralin pa Nasa rin? kanila dahil ito nga, Mm. may pinopropose silang lugar. Mm. Ayaw natin pumayag. Mhm. Dahil pag naglagay ka doon ng incinerator at saka yung waste to energy, Opo. siyempre, hindi na magde-develop yung lugar na yun. Ang liit ng bayan ng iba. Di ba? Wala na. Patay ka na. Hindi na pwedeng gamitin na residential area, mga subdivision. Hindi na uubra dyan. Hindi na rin po pwede yung mga ibang industriya
Dahil basura ang katabi mo. Siyempre, Okay. ayaw mong basura ang katabi mo. No matter what, sabihin na walang amoy, walang ganito, basurahan ang katabi mo. Wala na. Patay na yan, lugar na yan. Sayang naman yung daang milyon na ginagastos para dito sa mga bypass road. Ang tanong nga dyan, Tito, may tanong ako dyan. Kunwari, once na nagawa na natin yung project and we produce na yung energy, paano natin, ano ba yun, ibibenta ba natin yon sa mga Kung sakaling electric na- corporation? Or There are two ways para dyan. Yung energy na derive out of it, pwede nilang direktang ibenta sa Sameco. Ang tawag- yung ano na, yung company na. Oo, yung company Yung na. mag-ooperate Yung kuryente ng, na. Oo. Yung doon lang kasi sila kikita. Hindi naman sila kikita Doon doon sa pagsunog. sa pagsunog. So, direct na nilang ibenta sa kumpanya and then either sa Sameco or ibenta nila sa grid, sa open market. Ang tanong nga dyan anong magiging benepisyo ng mga tigabayan ng iba? Bababa ba ang kuryente natin? May effect ba yon sa pagbaba ng kuryente natin sa ano? May effect yan sa pagbaba ng kuryente pero insignificant ang epekto niya. The reason kung bakit insignificant is hindi naman ganun kalaki ang ipoproduce niyang kuryente. Yes. Kaya lang siguro ng bayan ng iba. Pero unless somebody dito sa iba ay magtayo ng sarili niyang distribution company, Okay. Oo. bababa ang kuryente natin dito. Pero for as long as Sameco ang bumibili niyan, Yes. blended yan sa lahat ng yung presyo Yung presyo. ng buong Sameco area. Yes. Naka-blend yan. Yun yung mga ibang questions kasi dito na sige, we will produce energy, dito manggagaling energy, may effect ba yan sa Lagi ng tanong, maski naman sa mga solar at saka renewable. yes. Hindi naman direktang dinadalagan sa Sameco ko yan. May papasok pa yan sa transmission. May Pero- EGCP pa yan. The beauty of the thing is, yung rate ng development sa atin, bukas makalawa may SM dito. Ang SM is, hindi sila namimili ng kuryente sa mga Parang, kooperatiba. I think may generator yung mga malls nila is May generator, true. Pero ang ginagawa nila, rectang bili sila. Namimili sila galing sa yung transmission line Transmission ng EGCP, bababa sa kanila, meron silang substation, parang substation ng kwan dito. sa Meco. Doon sila. Hindi sila dumadaan sa distribution facility. Oo. Hindi na. Sa kagaya ng Sameco. Walang Diretso. local distributor na Dito, tinatawag. ang gumagawa niyan dito, may gumagawa na niyan dito which is yung ice plant sa Candelaria. Yung sa tapat ng sabungan, rectang bili sila. Meron silang May meron substation sila doon. Rectang bili. Hindi sila Allowed dumadaan. ng batas yun, kuya. Allowed ng batas. Nung time na nasa Meco ako, ang allowed yan, pag 1 megawatt ka, ang consumption mo, pwede ka nang maging nakadirekta. Ngayon, 750 na lang. 750 kilovolt, pwede ka na. Ayun. Hot topic last Ako naman month ang yun. nakikita ko diyan sa waste to energy natin. Iba talagang ang supply ng kuryente ng buong Pilipinas ay hindi ganong kasapat, di ba? Kaya nga nangangailangan ng mga renewable energy. Ito naman maski maliit kuya, pandagdag pa rin sa power requirement. Alam mo yung sinasabi kong gano'n? Dito sa atin, Opo. sa munisipyo, tatlong 333 na transformer natin. So, ibig sabihin, 999 kilowatt ang capacity natin dito. Ito kung gusto natin dumiretsyang bumili, o pwede tayong diretsyang bibili na. So Dahil 750 lang ang requirement ang kailangan yung pala. Yun. At talaga namang pagdating sa power dito sa atin, mukha namang stable tayo kasi mayroon tayong solar kuya, di ba? Mayroon tayong solar at ang alam ko, tayo ba nagbabayad pa o parang hindi na yata dahil may net metering tayo kuya eh. O kukunti na lang. Ako, may solar sa bahay. Oo. Hindi pa ako naka-net meter sa katamaran na mag-file sa Sameco. Pero maliit na binabayaran ko. Ilang kilowatt hour ba yung nyo? Solar? 20.
Oy, laki. Laki. Laki ako. Ako nagpakabit Hindi sa pinupromote namin. Nagpakabit ako katatapos lang. Pero 6 kilowatt lang yun sa akin. O para sa Oh, smaller sa maliit lang na rin pang commercial yata yung kasi ito ilan pang nyo average a day 40. malaki. Ayan. Malaki. Okay. Yung pinag-uusapan nun namin, nga pala, dito yung chairman ng Committee on Power and Energy. Ngayon, ano ang masasabi naman? Kasi dapat ito yung may mga programa rin ng ating Committee on Power and Energy dito sa ating bayan na isinusulong. Kagawad. Actually, dyan, Sec, ang waste to energy natin is hindi naman yan yung para lang sa energy na may papalit natin. No? Pero ang purpose natin dyan is para mabawasan yung mga basura na napuproduce ng bayan ng iba. Malaking Para tulong din siya para masolusyonan. masolusyonan. Malaking tulong din talaga, Sec, ang waste to energy natin. Yun nga lang talagang matrabaho, magastos. Pero sabi nga ni Sir Gani, talagang pag-aaralan pa natin. And this is like yung precursor natin dito. Eventual cityhood. Yes. Ayun, yun ang Kailangan na solusyonan natin ang basura natin. yan, marami nag-aabang mo yan, yung nabanggit pa lang ni Kuya Gani, pero mukhang kakapusin tayo sa oras. Pero kanina, nakalimutan ko, baka nagtatanong yung mga kababayan natin, no? Lalo yung mga talagang masugid natin taga-subaybay. Dito sa waste to energy, di ba may binabanggit ka, Sir Eves, na iba't ibang uri ng basura, no? Yung 4 na klase. Dito sa waste to energy, ano yung mga basura na kinakailangan na para papasok dito sa sistemang ito, sa teknolohiyang ito na ma-convert into power or energy? Ayan po. Sa pagkakaalam ko po, meron po tayong 3 energy na makukuha sa mga waste to energy na facilities. Meron po tayong makukuha ang electricity, direct electricity po. Meron po tayong makukuha na heat or yung thermal, yung nabanggit po ni Sir Gani. And meron po tayong makukuha na ano ba yung isa? Heat, electricity, at saka fuel. Ayan po. Gas. Yes po, fuel. Meron din pong Merong makukuha na fuel, oh. fuel. Pero yung 3 energy na po yun, nakadepende lang po siya sa types of waste na susunugin natin. Kung ang susunugin po natin is biodegradable, yun po makakakuha po tayo ng fuel. Pero kung ang residual waste po ang susunugin natin, Electricity. thermal po muna. Thermal. Heat po yung makuha Oh, natin. okay, oh. Heat energy. And kung ang susunugin po natin is mga plastics, ayan po, direct electricity po naman ang makukuha. Okay. Pero since isinasagawa natin ang waste segregation, na purong residual lang po ang kukunin natin, maaaring heat energy po ang ating mapuproduce. Opo. So, lahat pala ay may pakinabang kung sakasakali. Yes po. Oo. Actually, Kuya Noli, lahat ng klaseng basura, kahit na yung biodegradable, pwedeng sunugin yan. Opo. Lahat niyan pwede. So bakit hindi nila sinasama yung biodegradable? The reason is basang-basa yan. Mahirap Ang po. hirap sunugin. Oo. So mas madaming fuel ang kailangan mo para masunog mo siya. Na it's a waste. Dahil yan naman kasing biodegradable, pwede namang gamitin yan. Di ba't meron tayo yung para sa processing ng Yes. tawag din, para sa fertilizer. Yes, Yung organic na fertilizers. Pwede naman yan. It's just a matter ng disiplina ng tao na nagpo-produce ng basura. Yes. Na sinisegregate mo na talaga. Yun ang mga bagay dyan. Dito sa sinusulong natin, Kuya, ano yung mga isasama natin dito sa waste to energy? Dito po Dito sa ano natin? ang alam ko Lahat na residual. Opo, Lahat na residual yan. Okay. Dito naman kasi sa atin, hindi tayo nagpo-produce ng yung sinasabi niya sa fuel. Opo. The thing that produces fuel is yung pyrolysis. Yes po. RDF. May iba-iba ang pyrolysis. May pyrolysis para lang sa mga tires. Opo, mga gulong. So, parang ang lumalabas dyan oil dahil ang tires are oil-based. So, nire-recoup yung oil dyan. Fuel oil. Yung mga yan. So, wala tayong masyado dyan. Siguro may napapasama na isang tire na 1, 2 tire dito. Pero, negligible. Kaya, basically, kinukuha din natin yan. Kahit na yung basurang tinatapon sa atin, every now and then, meron dyan na tire. Pero, normally dito, pag tire ng kotse, hindi naman tinatapon yan. Binibiak yan. Kainan ng manok. Mga ganun ba na
nagagamit yan. Nagagamit, Maraming paraan na pwedeng gamitin. Repurpose pa na. Repurpose. Oo. Okay, kuya. Pagdating sa amount, magkano ang pinag-uusapan natin dito na investment ng Ng magpro-provide? munisipyo, Oh, yung provider lang po, mga 900 M. 900 million to establish or to build a waste to energy Yes. a plant. Kulang pa yung ano natin, budget natin sa munisipyo. Kaya Oo. kaya mas maganda talaga may partner talaga Mm-mm. kapag ano. Mayroon bang ganyang kuya provider? Meron Na- yan. Otherwise, wala na sanang nagpo-produce ng incinerate ng waste to yung energy. kanina binabanggit ko, Korean firm. Ano siya? Siya talaga ay builder or nagpo-produce lamang? Siya is ang kanyang Profession. expertise Mm. is incineration. Mm. Kaya siya din mismo kukuha siya ng mga partner na nagpo-produce ng boilers, Mm. partner na nagpo-produce naman ng mga turbina. Mm. So, iba-ibang sila na yan. Bahala na sila. Oo. Okay. So ang tanong ngayon dito dahil with that amount, hindi ako familiar, mas familiar ka sa akin kuya. Ano naman ang equity na kailangan nating i-provide kung sakasakali? Ang tinitignan natin dyan, wala tayong direct equity Equity. na na-inject. Ang atin lang dyan is, tawag dito, yung permittings, local permittings. Yun lang ang ano natin. At saka, once I say na local permittings, pati yung pagtitip dito, yung pagtatapon dito, nang galing sa ibang bayan, yung tipping. papayagan natin. Okay, yung tipping fee na tinatawag na Yes. naprobahan. So isa yun sa mga advantage natin. Dahil kung sakali, mga gaano pa kadami kuya? If you have the idea, gaano pa karami? Kasi we have 31 tons a day. So kung sakali ilang, gaano pa karaming volume ng basura? Yung company na nag-manifest ng interest is dapat ang initial niya, kasi ang sa kanila daw pwedeng modular Ano muna? modular. Start Pero sa ang pinakamaliit kasi nila is 70 tons a day. So, ang dali niyan. Mga Tatlong Butolan, bayan lang, Iba, sir. Palawig. Opo. Tatlong Tatlong bayan. bayan. Tatlong bayan niya na yun. Tatlong bayan lang yan. Tapos pwede pa siyang i-ano, sir. No? Oo. And I-upgrade then, if ever. ang sa kanila is, pagka mas marami na dyan, then magdadagdag lang sila ng isa pa ulit na incinerator. Hindi kailangan na isang buong sistema na naman. Opo. Kasi pwede pang gamitin yung kung ano man meron Palagay ko maraming interesado dyan dahil sa yung ordinansa natin sa Reves, pinakamababa, 300 lang ang bayad natin kuya sa tipping fee sa isang kwadrado metriko. Yes po. O unlike Cubic sa meter ibang mga LGUs yata, magkano ba? Sa ibang LGUs wala. Sa outside, po ng yung ibang Zambales, mga, sila po pumapatak ng 250. Mm. Meron pa nga po akong na-research na 12 pesos per kilogram, 15 pesos per kilogram. So mas malaki. Oo. Mas malaki. At saka, sinubok natin noon, kung maalala mo Kuya Noli, Mm. na nagtatapon tayo ng basura noon dito sa Metro Clark. Hermosa. Metro Hermosa Clark. muna. Hermosa po. Oo, sa Hermosa. Pero mo yung memory ni Kuya Gani. Ngayon ko lang naalala na Hermosa pala. Ang Oo. naalala ko yung Metro Metro Clark. Clark. Metro Oo. Clark. Nagtatapon Hermosa tayo muna sa pala, Hermosa, sa Santari landfill Oo. nila. Diyan, hindi lang yung tipping fee ang binabayaran natin. Yung cost ng paghahakot papunta doon. Yung Transportation howling. fee. Oo, howling, howling oo. fee natin. Oo. Now, nung nagsara ang Hermosa, obligado tayong lumipat sa Metro Clark, which is dito sa May Kapas, Tarlac. Ang laki ng binabayaran natin dyan para lang magtapon. Everyday yun. Everyday how Hindi, ang ginagawa natin noon, medyo nandadaya tayo ng konti. Bukas pa yung ating open dump site. Open dam site. Pero at least twice a month, magpapadala tayo doon ng 2-3 truck. Oo, para doon Para itapon. masabi na Para masabi ng i-report grupo ni Eves sa na grupo may ni Ives compliance na tayo. may compliance tayo. Ngayon napupulgar. Pero ang laki ng kwan Ang laki ng Hindi, gastos sabi natin. nga sabi nga Ang ni laki. ng dun public hearing,
talaga namang yung pagtatapon natin ng basura sa Metro Clark, talagang malaking tapon din sa budget natin. Ay, opo. Sayang po yun. Sayang talaga na kung tayo may talaga yung facility nandito na lang sa atin. Mas mabilis. So ngayon, gagawin nating baliktad, reverse. Tayo ngayon ang kikita Oo. doon sa itinapon natin. Parang recovery nga. Basically, Binabalik lang natin. Kuya, ang main idea natin is hindi para pagtahan. Ang main idea dito is Ma-reduce. masolusyonan natin ang magiging problema sa basura kung wala tayong ganitong Oh. facilities. Secondary lang yung, Secondary na lang yung yung revenues. ano. Yun naman talaga, maski yung tipping fee natin, di ba? Secondary na lamang yun. Ang mahalaga rito yung solusyon sa patuloy na pagdami ng basura. Na talaga Ngayon, wala pa tayong problema sa basura. Actually. Dahil may napagtatapunan pa tayo. Pero puno na yan eh. Then, So, magkakaproblema na tayo. oo. Kaya nga proactive. So kuya, yung itong ating programang ito na tayo ay we are transitioning to waste to energy by 2027. Ano yung timetable natin, time frame by next No, year? kunyan, mga 2030. matatapos So masisisimulan lang natin. Masisimulan At lang least nila. nasisimulan na. Ang matagal na parte kasi sa kanila dyan would be yung permitting Yes. sa national. Yung compliance nila doon sa compliance. environmental law. Yes po. So, Hindi lang po sa DNR yun eh. Meron pa po silang aayusin sa ibang ahensya. Tulad ng Doon lang UST. tumatagal eh. Oo, So may mga DOST pa. mga 4 na taon 'yan Most na probably. maaring yung target natin na magkaroon tayo. Pero next year looking for partners o may mga ano na tayo? Meron tayong mga nakikita ngayon. Mm. Ang mangyayari nga lang dyan is kailangan nilang kumuha sa EMB ng certificate ng pilot permit nila para makapag-umpisa ng due diligence. Yes. Ayun. At So least ang mahalaga rito mga kababayan, itong ating programa para ma-address ang future kasi we're being proactive at no cost sa pamalang lokal. Ibig sabihin hindi tayo mangungutang kundi we're looking for partners na inaalaw naman kuya sa public-private partnership. So yan ay ang target ng pamalang lokal mga kababayan ay 4 na taon. At baka sa 4 na taon kuya yan, baka naman may sabay na rin yan dun sa isinusulong nating pagiging syudad. Mahabang talakayan yan, kuya. Siguro sa next Thursday, magandang Ayan. pag-usapan. So babalik po si Kuya Gani mga kababayan. Nako, wala na tayo oras. Hindi lang po natuto ang ating mga tagapakinig, pati rin ho kami maraming nalaman, no? Kaya nga talaga naman yung kapihan sa sanggunian, nandirito po yung mga bagay na dapat ninyong malaman. Ang dami ho namin alam, kaya namimiss ng sanggunian ngayon si Kuya Gani. Di ba? Hindi ba ilang tag-ulan na lang? Ilang tag-ulan na lang ba? Isang tag-ulan na lang yata, No, kasi ang susunod na taon after ng yung next year na tag-ulan, ang susunod diyan hindi na abutan ng tag-ulan. 'Di ba? Yung 2028. Ano ka kasigurado na ako sa di ba sabi ko sa inyo nung nagpaalam ako sa Sanggunian, ang hinahabiling ko lang, ingatan ninyo ang inyong health. Dahil pag namatay kayo, akong papalit sa inyo. Lagi naman available. Yan ay patungkol sa inyo yan ha. Kayong mga miyembro ng Sanggunian. Maingat naman, sir. Ano naman, lucky pa rin tayo dahil always available naman si Tito Gani. Kung may mga bagay tayo na hindi nauunawaan or kailangan natin ng advice, nandyan pa rin siya. Siya yung consultant ng Sanggunian na libre. Ano lang, consultant na pro lumipat bono. lang siya ng kabilang wing. Yan naman kasi, basically, pag nasa public service ka, hindi nawawala yan pag wala ka na sa posisyon. Correct. Kasama yan. Kasama yan sa sinumpaan mo nung unang-una ka tumakbo at nanungkulan. Yes. Kahit wala ka na dyan, dapat yung puso mo na andun pa rin. sa public Hindi service. nawawala Si Kuya Gani ano na yan ang edad niya ay more than 60 na. 17 na po ako. Magsi-71 na. Ayaw na niya ng 69. Direkta na niya. Sabi niya, ako yan ang literal na ayaw na niya ng 69. Kasi 70 na siya.
All right. So maraming salamat po sa ating dalawang panuhin. Sir Ives, maraming salamat sa patuloy. Ito talaga walang ano to, hindi marunong humindi. Parang ganun yata yung kanyang sa bahay nila eh. Kung anong sabihin ng kanyang may bahay, laging Okay. oo. Hindi humihindi. Maraming salamat parting words. Maraming salamat po, Sek. Mm. Sa parting words sa Sir Epes. Sa Ayan mga po. mga basurero natin. Ibig sabihin yung mga nagtatapon lahat. Opo. Mm. Pakiusap po sa ating mga kababayan na maging habaan po natin ng pasensya sa koleksyon dahil po pag may mga episodes na biglang lumalakas ang ulan, humihinto rin po yung mga garbage collectors natin para sumilong at para rin po sa kaligtasan ng lahat. Katulad po kaninang umaga, maaga na nga po sana namin silang pinakolekta at kasi nga po may mga naiwang kahapon dahil din po sa lakas ng ulan. Naabutan pa rin pala sila. Kanina nandyan sila sa Govic, mga 6:40. So ayun po. Pero ngayon mukhang maayos-ayos naman po ang ating panahon. Sana hindi na lumala mamayang hapon. Ayun lamang po, konting pasensya po sa Ibanyans. Huwag po kayo mag-alala, makukolekta pa rin po ang inyong mga basura as long as ito ay nakahiwa-hiwalay. Ayun po. Paghiwa-hiwalay nyo na po ang inyong mga basura, wag lang ang inyong relasyon. May hugot pa rin. Oo. Yun. Ang hirap mag-react doon. Baka tamaan tayo. Kuya Gani, maraming salamat. Maraming salamat sa imbitasyon na maging panauhin ninyo dito. Oo, dapat nga si Kuya Gani maging regular sa Regular atin. po. Kasi kasi mas lalong sumasaya at lalong lumalalim ang ating talakayan. Ang dami nating napupulot na iba talagang wisdom ng ng age ng ganyan. So paalam na tayo mga kapinalig sa ating mga taga-subaybay. Muli, maraming salamat po sa isang pagsama sa amin sa isang oras ng talakayan at kwentuhan. Samahan niyo muli kami next week, every Thursday, dito po sa Kapihan sa Sanggunian over Iba Mabiga at saka sa radyo natin 105.7 Iba. Oh. Muli, ito po ang inyong lingkod, SB Raydag Villamin, nagsasabing mabuhay ang bayan ng Iba, Asenso, Ibanyan. Ayun. SB AJ, ikaw nang magbanggit kasi marami ka ng mga atraso sa amin. Banggitin mo na yung mga kasama nating hindi namin nabanggit sa Ayun iyong po, parting words. Syempre batiin na po muna natin bago ako magpaalam Si SB Margie, magandang umaga. Si SB Carl Eric Rico, SB Edison Martinez, SB Badong Redondo, SB Paulo 14, SB Edgar Payumo, si Kapitan ABC Richard Redondo at si SK natin, si SB Miguel Villamin. So yan po, nabanggit ko ba lahat? Si Vice Mayor, magandang umaga po sa inyo. Kaya po, muli po, binabati po namin kayo ng isang maulan na umaga. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana ay yung ibang mga katanungan natin na gumagabag Bumabagabag. ay Galing sa nasagot na rin na ngayong araw, lalo na pagpatungkol sa waste to energy at sa ating mga patungkol sa ating basura sa bayan ng Iba. Kaya pumuli, sana makarating po ako ulit next week. Ito po yung lingkod na si Sangguniang Bayan Member AJ Falurin at ako po'y isang Ibanyan. Ayun. At sa pangalan po ng ating mga nakasama sa production, of course, pinangungunahan ni Engineer Jack Rosete. Yan, ang ating audio engineer, si Don Archie Panganiban, ang ating sound engineer. Yan. Ating videographer, si Ramil Uy. At ang ating newscaster, si Aljon Almedina. At ang ating news writer, si OJ Monica Miklat. At sa pangalan pa rin ng ating station manager, George Batigas, ng 105.7 radyo natin. Kami po ay nagpapasalamat mga kapinalig sa inyong patuloy na pagsubaybay. Muli, lagi ho kami nag-aanyaya para sa mga balita at serbisyong dapat yung malaman at mapag-usapan. Ito ay ating mapakikinggan dito lamang sa Kapihan sa Sanggunian. So, next